Narinig mo ba ang tungkol sa tangkang pagpatay para sa karangalan ng pamilya sa Washington kung saan sinubukan ng dalawang magulang na ipakasal ang anak nilang babae sa mas matandang lalaki pero tumanggi siya? Sinubukan nilang saktan siya at pagkatapos ay napawalang sala sila kahit na lahat ay nakunan ng kamera. Oo, hindi ako nagmamalabis at hindi ito nangyari sa Afghanistan. Nangyari ito sa Washington sa Amerika. Isang tangkang pagpatay para sa karangalan ng pamilya na, sa di malinaw na dahilan, pinalaya ng mga hukom ang mga magulang. Marami akong gustong sabihin, pero balikan muna natin sandali ang mga detalye, okay? Sige. Oh, heto na, lahat. Sa isang malawakang na balitang kaso sa estado ng Washington, isang hurado sa Thurston County ang nagpalaya sa mga magulang ni Lacey, sina Ihsan at Zara Ali, mula sa kasong tangkang pagpatay at unang antas ng pananakit laban sa kanilang 17 taong gulang na anak na babae. Noong Oktubre 2024 naging pambansang balita ang insidente matapos makuhanan ito ng cellphone video sa labas ng Timberline High School. Kaya itong batang babae, nasa high school pa lang siya at tinangkang ipakasal siya ng mga magulang niya sa isang matandang lalaki. Tumanggi siya at pagkatapos ay sinubukan siyang patayin ng mga magulang niya. Nahuli ito sa kamera, pero kahit ganon, pinawalang sala pa rin sila ng hurado. Galit na galit ako! Welcome sa Bushback. Ako si Mira Kay, ang host ninyo. Mag-subscribe, i-hype, at i-share ang video na ito sa mga kaibigan dahil lumalaban kami at nagbabahagi kami ng mga kakaibang pangyayari at nagbibigay ng normal na komentaryo dito. Kung yan ang gusto mo, welcome at abangan ang mga exciting na balitang ilalabas namin soon. Tumakas ang dalagita mula sa bahay at humingi ng tulong sa dating high school dahil gusto raw siyang pilitin ng magulang na pumunta sa Iraq at ipakasal sa mas matandang lalaki. Batay sa tala ng korte, dati na siyang tinakot ng ama na papatayin siya para sa karangalan ng pamilya kung siya'y tatanggi. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng honor killing, ibig sabihin nito ay kung hindi nagdadala ng karangalan ang babae sa pamilya, maaari siyang kahit ganon, nang matagpuan ng mga magulang ang anak sa labas ng paaralan, nagkaroon ng marahas na kumprontasyon at inilagay ng ama ang dalagita sa chokehold. Ang ganda talaga. Pagkatapos ng paglilitis noong Hulyo 20, alam mo ba, hindi, wag na nating pag-usapan ng nangyari. Panurin na lang natin. Panurin na lang natin agad dahil sapat na ito para magalit kahit sino. Dalawang magulang mula Lacey ang nalaman ng kanilang kapalaran dahil sa brutal na pag-atake sa anak nilang babae sa labas ng paaralan. Ako si Molly Shen. Salamat sa pagsama sa amin. Ako si Preston Phillips. Sina Ihsan at Zara Ali ay napawalang sala noong nakaraang buwan sa tangkang pagpatay. Pero napatunayan ng hurado na may sala si Ginoong Ali sa pananakit at illegal na pagkulong. Napatunayang lumabag si Ginang Ali sa utos ng korte. Narito sina Maslin at Wen para sa latest na balita sa korte. Sa palagay mo ba nakapadiri ako? Sa tingin ko, isa kang nakapadiring halimaw. Habang umiiyak, kinausap ng anak ni Ihsan at Zara Ali ang kanyang mga magulang tungkol sa nangyari sa labas ng Timberline High School. Alam kong parang simpleng panonood lang ito, pero pwede ba nating pag-usapan na may 17 anyos na dalagita sa Amerikanong paaralan na tinangkang patayin ng sarili niyang mga magulang? Sige. Lahat ng drama na kailangan, isipin mo na lang ang hurado. Isipin mong nasa kwarto ka kasamang magulang at batang babae na ikinukwento kung paano siya pinilit ipadala sa Iraq para ipakasal sa matanda. Pero tumanggi siya kaya sinubukan siyang patayin. Pasensya na. Labubuhay ba tayo sa Afghanistan noong mga 1700? Hindi. Sa tingin ko, hindi. Pero parang ganun ang pakiramdam, hindi ba? Sa Oktubre 2024, Paano mo nasasabing isa kang ama? Sinubukan niya akong patayin. Sinubukan akong patayin ng tatay ko gamit ang sarili niyang mga kamay. Oo, mukhang malaking problema talaga yon, hindi ba? Sige, manonood tayo ng footage mamaya pagkatapos ng ilang salita mula sa ating mga sponsor. Alam kong napansin mo, ang ganda ng balat ko ngayon. Hindi talaga ako mahilig sa routine, pero may maliit akong sikreto. Ginamit ko araw-araw ang OneSkin OS1 at habang tumatagal, naging mas makinis at malusog ang balat ko. Napapansin nyo rin. Ang OneSkin ay ginawa para targeting ang zombie cells, mga aging skin cells na di na gumagana at nagdudulot ng pinumlinya at maputlang balat. Hindi ibig sabihin nito na tumatanda na ako. Suportado ito ng apat na peer-reviewed na clinical studies, 10,000 plus 5-star reviews at kinilala ng Bloomberg bilang leader sa skin longevity. Masaya akong sponsor ko sila. Matapos ang mahigit isang dekada ng longevity research, napatunayan ng OS01 peptide ng OneSkin na nakakatulong ito sa mga palatandaan ng pagtanda para mapanatili ang malusog na balat habang tumatanda.
Sa limitadong oras, makakuha ng 15% diskwento sa OneSkin gamit ang code Mayera sa oneskin.co/Mayera. 15% diskwento sa oneskin.co gamit ang code na Mayera. Pagkatapos bumili, tatanungin kung saan mo sila narinig. Sabihin mong ako ang nag-refer sa'yo. Oo, pwede mo. Aminin nyo, maganda ako ngayon. Pero hindi yan ang punto. Ang layunin ay talakayin ang galit natin sa patuloy na honor killing sa Washington. O naalaman na ng magulang ni Lacey ang kanilang kapalaran. Hindi ko sinabing masaya ako sa nangyari, pero masaya ako malayo na ako sa sitwasyon. Masaya ako nandito at buhay pa rin. Ang paunang anunsyo. Isipin mo, tinakot ang babaeng ito ng honor killing at kinailangang mahuli pa sa kamera ang mga magulang niyang sinusubukang patayin siya. Ngayon, magkakaroon na siya ng kalayaan mula sa kanila. Halos ipadala pa siya sa Iraq para ipakasal sa matanda. Malamang may kwento sa likod nito. Iisipin mong dapat may managot at makulong, tama? Pero hindi ganun ang nangyari. Lumabas sa investigasyon na tinakot ni Ginoong Ali ang anak niyang babae ng honor killing. Ngunit ayon sa mga piskal, walang ebidensyang iyon ang motibo ng krimen. Mahigpit ang sinabi ni Hukom Christine Schaller nang hatulan niya si Ginoong Ali ng 20 buwang kulong at si Ginoong Ali ng 364 na araw na may 83 araw na suspendido ayon sa mga alituntunin sa pagpapataw ng sentensiya ng Estado. Pero hindi mo siya papakawalan at hindi mo siya hahayaang makahinga dahil ayaw mong may ibang magkontrol ng sitwasyon. Ikaw ang magpapanatili ng kontrol. Dapat maintindihan ng mga tao na kailangan nilang humingi ng tulong. Hindi ko nakuha ang tulong na kailangan ko hanggang sa nangyari ito. Kailangan ko pang masakal bago matulungan. Hindi ko ito ginusto, pero yon lang ang naging paraan. Gusto ko talagang magsalita ang mga tao para sa sarili nila. Nag-ulat mula Thurston County, Linan Win, Como News. Kaya ito ay totoong nangyayari mga kaibigan. Totoong may mga tao na nakakaranas ng honor killings at tangkang honor killings sa mga lugar tulad ng Washington. Pag-usapan natin ang kakulangan ng pag-aangkop sa lipunan at kawalan ng pagsubok na makibahagi. Ito na siguro ang pinakamalaking palatandaan. Heto ang video, nakakagulat talaga ang hatol. Nakulong si Ali dahil sa ibang kaso, hindi sa tangkang pagpatay sa anak niyang babae dahil kulang ang ebidensya. Kahit pa lahat ng palatandaan ay doon ng tuturo. Hindi ko maiwasang isipin ang hukom. Halata sa mukha niyang galit siya at ayaw ng ganitong wakas ng kwento. So ito na ba yung sa mismong lugar ng pangyayari, tama? So nandyan na sila sa loob. May nakakagulat at talagang nakakabiglang balita tungkol sa kasong ito mula sa Washington. Isang mag-asawang inakusahan ng tangkang pagpatay sa sarili nilang anak na babae sa kanyang high school. Hindi ko siya nakita o nakausap at hindi ko alam sinasabi niya. Papatawagan ko siya sa'yo. O, nakikipag-ugnayan ako sa kanila. Okay. Alam ko lang. Oy, sir! Ikaw ba, mama? Naalala mo bang napag-usapan natin na hindi ka pwedeng pumasok sa Thirsty Timberlake property? Sige, siya ba ang suspect o biktima? Yan ang lalaking sinasabi ko sa'yo. Yan ang lalaki na. Wala na siya! Grabe, sandali lang! Salamat sa pagsama sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. May kaso ang mga magulang ng biktima. Kasama ng tangkang... Sandali, gusto ko makita ang footage. Tingnan natin ang nangyari. Uy. Ano? So is that something? Hindi ko na matiis ang YouTube ads. Nakakainis talaga. Kayo ba? Nainis din? Balik tayo sa usapan. Ganito ang nangyari sa honor killing na to. Kaya ganito, may pantatangka itong ama at ina na pumunta sa paaralan, di ba? Maraming tao sa paligid para takutin ang kanilang anak na babae. At yun pa lang ay medyo kakaiba na. Medyo kakaiba lang, okay? Hindi. Gusto kong makita ang totoong footage. Kailangan nung kumuha pa ng mas marami. Right now. Oo, nanggangako ko. Hindi ko alam yun. Okay? Sige, ibig sabihin, hindi mo napaniwala si mama. Bakit nagpapanik si mama? Gaano katagal bago mo nagawa yun? Wala ba kayong nakuha na bagong recording mula sa iba? Hindi ko alam. Oh, meron. Sabi ko nga, ibang sayo sa kanila. Kaya gusto ko marinig panig mo. Tama?
nakuha na namin ang pahayag nila. Ang nakakabaliw lang, parang lahat ng krimen ngayon ay nasa camera na. Sige, okay. Okay. Nakuha niya ito sa kamera at ipinakita na na-video niya ito. Ayan na ang ebidensya sa kamera na sinusubukan siyang sakalin. Hawak ko ito ng ganito at itinapon niya mismo doon. Kaya dito, ito naputol. Ako ay... Nagre-record ako kasi nakikita ko. Halatang traumatized at takot siya. Hindi mo ba nakikita ang picture? Kaya ko yun pinutol. Doon niya ako nilapitan. Kita mo paano niya hinawakan siya? Hindi, pero sinabi mo yun. Marami akong naiisip, pero para sa akin, siya ang pinakamagaling mag-summarize. Saan ito nangyari? Sa labas mismo ng paaralan, sa harap ng mga kaibigan niya. At tinatawag ko itong kahiya-hiyang pang-aabuso. Hindi ko maintindihan, paano naging honor killing ang pagpatay sa sariling anak dahil ayaw niyang pakasalan ang creepy na matandang lalaki mula Iraq. Seryoso ba kayo? Alam natin dito sa bansa pero di ko maintindihan kung bakit di maintindihan ng mga magulang na bawal itong gawin. Ginawa nila ito sa harap ng maraming tao ng hayagan. Gaya ng sabi ko kanina, nakita ng mga tao ang nangyayari at hindi lang sila nagwalang kibo. Nakialam sila at iniligtas ang batang babae mula sa sarili niyang amang sinasakal siya. Alam mo, ito ang tanong na kailangan nating itanong sa ating sarili. Nakikita natin na may problema sa ating lipunan tungkol sa mga taong ito na pumapasok. Pero sapat ba ang ginagawa natin? Hindi lang para ipagtanggol ang sarili nating mga anak, kundi pati na rin ang ibang mga bata. Sa mga taong ito na baliw, sira ang ulo, at may mga paniniwalang panrelihiyon na sobrang delikado, sapat ba ang ginagawa natin? Dahil wala namang ginawa ang hurado. Hindi siya naprotektahan ng maayos. Nakulong lang siya ng ilang buwan dahil sa teknikalidad. Ano to? Mas mahalaga sa akin ang mga anak ko kaysa sa mga anak nila. At mas mahalaga rin ang mga anak natin kaysa sa mga anak ng lipunang ito. Pero nagmamalasakit pa rin ako sa kanila. Napapaisip ako kung darating ang panahon na marirealize natin para rin sa kanila ang ipinaglalaban natin at kailangan nating kumilos. Salamat sa inyong pagbibigay pansin sa usaping ito.